Kamusta guys? Nanonood kayo ng The News Listener. Ako po, si Angelo at pag-usapan natin tong inihain ng kampo ni Sara Duterte dito sa Korte Suprema na ipigilin yung impeachment proceedings. Okay. Akala ko ba bloodbath? Yun ang sinabi niya last time, right? Okay, so pag-uusapan natin yan ng madalian at bago tayo mag-umpisa, medyo hindi tayo nakapag-post ng video recently so medyo busy tayo guys. So salamat po sa mga nanonood pa rin ng video natin. Okay, so play natin 'to galing sa GMA 24 Oras. Ah, Imagine niyo nag-file lang si Sara Duterte to stop the impeachment proceedings na yung House of Representative sinusunod lang yung gusto ng Korte Suprema. Yun ang ang gusto ni Sara Duterte noong 2025, right? Wala daw due process nung ah, last year, tapos hindi daw pinakinggan, hindi daw isinama si Sara Duterte doon sa mga hearing, hindi pinatawag, hindi naman siya pumunta. Tapos ngayon na pinapadalo siya, ayun na naman pumunta, 'di ba? Magic, amazing. Amazing talaga yung ating Vice President. So, play natin 'to, medyo palakayin natin. Yeah, full screen. Yan, okay, play. Para pigilan ang impeachment proceedings ng House Committee on Justice sa susunod na linggo. Binati ko siya ng ilang miyembro ng komite. Sabay giit na dapat itong ibasura ng korte. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ng mga abogado ni Brian Sater na naghain sila ng petition for certiorari and prohibition sa Korte Suprema para pigilan ang impeachment proceedings laban sa bise sa House Committee on Justice. Pero giit nila, hindi ito nangangahulugang umiiwas ang bise sa proseso, kundi nais lang daw nilang matiyak na naaayon ito sa konstitusyon. Ikaw, kung isipin mo yung sinabi dito, to be clear, this is not about avoiding the process. Actually, yun pa rin ang ginagawa nila to stop the proceeding. Okay? And they don't want to show any evidence or evidences na magsilabasan doon sa House of Representative, doon sa Justice Committee. So, kung nakita nyo na sa news, si Sara Duterte, by the way, yung pagban daw ni Sara Duterte na si Ramil Madriaga ay pinayagan na ng Manila Court or RTC na pumunta sa House of Committee on Justice sa susunod na April 14. Okay, next week na. So tapos ano pa? Yung mga nagsabpina ng mga SALN, tapos meron na nagsampina ng mga birth certificates ng mga nakakuha ng beneficiary ah, ng anong tawag nun, yung confidential funds at intelligence funds. So, tinitignan yung mga taong nakatanggap kung totoong meron silang totoong tao sila. Kaya kinuha yung kanilang impormasyon doon sa sa PSA, okay? At imagine niyo si Sara Duterte ni-insure pa yung proseso para daw para sa kanila maliwanagan na walang ginagawang kabalbalan yung House of Representative. Well, in fact, ang ginagawa ng House of Representative, yung Committee on Justice, ay sinusunod yung proseso ng inalaan ng Korte Suprema. So bakit nila pipigilan? Yan dapat ang isipin natin, di ba? Bakit nyo pipigilan? Sinusunod na nga nila. Oh, sige, continue. Kundi nais lang daw nilang matiyak na naaayon
nito sa konstitusyon. Natanggap na ng House Committee on Justice ang kopya ng petisyon. Dito, hiniling ng bise na maglabas ang Korte Suprema ng temporary restraining order at kalaunan ng injunction para pigilang umusad ang dalawang impeachment complaints laban sa kanya. So imagine sinabi ng una, they're not against, ito. Okay, so they're not avoiding the process. Pero sa proseso na sinasabi nila, pinipigilan nila yung proseso. 'Di ba? Ang utak, no? Kung kung hindi mo iintindihin yung mga sinasabi, sa mga panatiko ng mga Duterte, madali silang mauto. 'Di ba? Okay. At ano pa? At okay, well, let's continue. Impeachment complaints laban sa kanya. Unconstitutional daw kasi ang proceedings. Labag daw kasi ito sa one-year bar rule na nagbabawal sa pag-initiate ng mahigit isang impeachment complaint laban sa isang Ang dami nang nag-file at sinigurado talaga ng Committee on Justice yung siniad ng Korte Suprema nung 2025. Okay, so naglagay sila ng rules. Ngayon, sinasabi ng kampo nila na ay bawal yung di dapat yung ginawa nila. Bawal na bawal. 'Di ba? Kasi kung ang Korte Suprema mismo ang pipigil nito, hindi na natin malalaman at maghihintay na naman tayo ng isang taon na naman, 'di ba? Kung maghihintay tayo ng isang taon at yung season for next year will be the election season. So hindi na natin malalaman kung ano nangyari doon sa mga pera na iniwinaldas, nilustay ng opisina ni Sara Duterte. Yan ang dapat nating isipin, 'di ba? ang una at pangalawang impeachment complaints daw ay inihain bago ang February 6, 2026 na siya raw petsyang sinabi ng Korte Suprema kung kailan pwede na ulit magsampa ng reklamo laban sa bise. Wala rin anilang tamang referral ng mga impeachment complaints. Committee on Justice ang unang reklamo at inatras ng mga complainant ang pangalawang reklamo. Sabi ng kampo ng bise, hindi na dapat inaksyonan ng House Committee on Justice ang ikapat na reklamo dahil pasok na raw ito ang pagkakatanda ko yung pag na-receive na ng Committee on Justice yung mga impeachment pag na-receive na ng Committee on Justice, I believe that's the time that it will say it will start the one-year bar rule. Pero sa pagkakatanda ko at sa pagkakadinig ko ayon sa kanila at na-follow naman natin yung mga yung nangyaring hearing, wala namang paglabag na nangyari. At mismo ang mga former justices, okay, mga eksperto sa batas, nagsasabi na wala daw sinunod nila yung one-year bar rule. Okay? Rin daw kapangyarihan ng komite na ideklara ng Korte Suprema na void o walang bisa at unconstitutional ang di ba? Ang galing natin Vice President. So hindi niya inaatrasan or hindi siya nag-avoid doon sa proseso, pero gusto niyang i-dismiss ang hearing proceeding. Ang problema, ayon sa Korte Suprema, ngayong araw na ito, humiling lang sila ng sagot doon sa House of Representatives but hindi sila naglabas ng TRO. So tuloy na tuloy yung kaso kay Sara Duterte o yung impeachment proceedings laban sa kanya. At by the way, yung sinabi ng mini trial, that's to understand the people, okay? Yung mga ordinaryong tao katulad natin na para maintindihan natin ng mas mabuti. Okay? At hindi po sinabi ni Kong Luisto doon sa
mismong hearing. Sinabi niya lang po ito, I believe, ayon sa kanya, doon sa mga reporters. Alright? So salamat po guys. Kung meron po kayong komento, suggestion sa ating video, paki-comment po sa ating comment section. At if nagustuhan niyo po ang ating video, paki-hit po ng like and subscribe button. Salamat po and see you po sa susunod na video.